Paano nga ba mag-apply kay Lalamove? Ang hina sa instruction. Kukunin ko lang daw po yung crankcase bearing. So hindi naman ako papayag na walang kasabay ito. Nakakatakot kasi yung dancer eh. Oh, grabe. Ano, tignan nyo. Akitin natin, primera lang. Good day mga Kabiwan Moto and welcome to my vlogs. So for today's video mga Kabiwan Motos, delivery vlogs muna tayo. And ang topic natin ngayong araw is pag-uusapan natin kung paano nga ba mag-apply kay Lalamove. Bali itong sasabihin ko is applicable both parties, riders and drivers. Magkakaroon lang ng pagkakaiba regarding sa requirements ng sasakyan. So doon lang po tayo magkakaroon ng pagkakaiba. Pero lahat ng process is pare-parehas lang naman. Same procedure lang po. And meron po tayong dalawang proseso ng pag-apply kay Lalamove para maging partner niya tayo sa kanyang platform. Gagawin natin is magda-download po muna tayo ng Lalamove app, yung driver apps ni Lalamove. And then magre-registered po kayo ron. May mga pipila pa po kayo ron. And then mag-training kayo ron. Doon nyo na rin po isasubmit yung lahat ng requirements po ninyo. So nandoon naman po yung mga requirements ninyo. Syempre yung mga common requirements lang naman po yung hinihingi ni Lalamove. Syempre dahil sasakyan, kailangan nyo ng mga ORCR na sasakyan ninyo. Kailangan nyo siyang picturean, harap, likod at gilid. Yun po yung mga kailangan natin. And then yung mga valid IDs, kailangan mag-prepare kayo ng valid IDs. And hindi ko sure kung kailangan pa ng NBI, pero meron naman doon makikita, or police clearance. And then after yung pila pa nyo, maghihintay kayo ng verification. And then may training din po doon. Training po kayo doon para ma-verify po kayo. Gaya nga nasabi ko sa inyo kanina mga Kabiwan Moto, is dalawa yung proseso noon. Isang online, isang walk-in. So bakit ba kayo mag-online and bakit ba kayo mag-walk-in? Yung pagkakaiba nila. Although parehas naman na magre-registered naman pala, di ba? So yun, balikan ko kayo mga Kabiwan Moto at malapit na tayo dito sa ating drop. Ay sa ating pick up pala. So nakakuha tayo ng pick up natin mga Kabiwan Moto. Ito yung first booking natin ngayong araw. So malayo siya. Bali 234 simula dito sa Dasmariñas papuntang Alfonso, Cavite. And syempre, as usual, sasabayan natin to. Hindi pwedeng hindi, di ba? Sayang yung takbo natin. Ayan, medyo makulimlim mga Kabiwan Moto. Parang uulan. Saan dito yung customer? Kanina ko pa chinachat yung customer, hindi nagre-reply eh. Hello sir, nandito na po ako sa PIN, sa Lalamove po. Diyan na lang sa may tindahan, yung brown na gate. Yung brown na gate po? Oo, na tindahan, oo. Okay po, salamat po. Sabihin na lang ako dyan, wala kasi ako dyan eh. Sige po, sige po. Tapos sabihin na lang mamaya yung Gcash, kasi pagdating ko sa kanila yung Gcash yung payment. Sige, sige. Saan na rin magbabayad ng shipping pero, salamat. Okay po. Brown na tindahan? Crankcase bearing lang yun sa peraso. Opo. Sino hanapin ko po? Sige, sige. Hello po. Dito to ba yung kukunin ko lang daw po yung crankcase bearing? Bantalan? Patingin. Magkano? Hindi, through Gcash daw ang payment nila eh. Yung pang Honda Beat. Yung mga Kabiwan mo. Hindi kami nagkaintindihan ng customer. Hinihintay ko siya. Pinapakuha niya pala dito sa tindahan. Loko talaga ako. Ang hina sa instruction. Di sana kanina pa ako nakaalis. Double booking ko na lang ito. Opo sir, Gcash daw sir. Bago ko daw i-drop, wait ko mag-payment si customer. Ito lang sir. Sige, salamat. Ito mga Kabiwan mo to. Pick up na natin. Good news to, mga Kabiwan mo to. Maliit lang to. And then Saber. Pwede tayo magtatlong booking. Okay, hanap tayo. Hintay ako nang hintay doon. Kala ko pupunta si sir kasi wala siya. Ayun pala, doon niya pinapapick up sa may tindahan. Kuklog din ako eh. Tagal ko tuloy. Canceling ko na nga eh kasi hindi siya dumarating eh. Ako pala may problema. Loko ako ah. Loko ako ah. Yan mga Kabiwan mo to, nakakuha tayo. Bali 44 kilometers to, 243. Bali Saber siya, so medyo mas mababa siya dun sa regular na fare. So hindi naman ako papayag na walang kasabay ito. So hanapan ko siya ng kasabay. Maliit lang naman, bearing lang naman to.
So bali ang takbo nito is 243. Siguro kung hindi to saver, nasa 300 plus to. Isang takbo natin. Ayan. Hintay tayo dito, hanap tayo ng booking. Kahit makakuha tayo pa Tagaytay. Ayan, sa Tagaytay. Pero kung may Alfonso, maganda. Diretso Alfonso rin. Dalawang Alfonso. Para sulit. Ang takbo, possible, nasa 500 plus. Sulit sa gas. Hanap lang tayo ng pwesto rito. E pinestuhan ako rito, nakakuha ako booking kahapon eh. Ayan, dito tayo. Dito tayo nakakuha ng booking kahapon eh. So dito tayo ulit tatambay. Hintay tayo dito. Ayan mga kabiwan moto, takbo na natin to, no choice tayo. Hanap na lang tayo on the way. Hindi tayo makakuha. Kaya ayaw ko na biyahe na holiday kay Lalamove eh. Walang booking eh. Bali ba biyahe tayo ng 44 kilometers mga kabiwan moto. Naulan pa. And ang fare nito mga kabiwan moto is 243. 44 kilometers. Ay, muulan. Secured natin yung ano natin, gamit natin. Wait lang, hanap tayo na masisilungan. Lalagyan natin ng plastic yung cellphone natin. Yan, siguro mamaya ko na lang kayo update mga kabiwan moto kasi medyo naulan. Para hindi mabasa yung GoPro natin. Mahirap na. Ayan mga kabiwan moto. Nandito tayo sa Alfonso. Grabe ang tarik na ito. Akitin natin. Hindi ko makontak yung customer. Walang signal dito. Akit tayo. Oh, walang signal. Akitin natin to mga kabiwan moto. Ayan tarik oh. Tignan nyo oh. Yung motor oh. Ano? Tignan nyo. Akitin natin. Primera lang. Tarik. Oh, tarik. Grabe. Wala signal. Grabe itong deliver ko na to. Tarik. Grabe titindi nito mga to. Oh, yep. Hello sir, sa Lalamove po. Sir, galing ako dyan sa baba sir eh. Hindi ko kayo makontak kasi walang signal dyan sa baba. Umakyat uli ako. Ay, pwedeng pababa na lang dito ngayon. Hindi na ako makataas. Saan kayo banda sir? Kasama kayang baba, di ba, pababa. Tapos may pakanan. Opo. Pagkakanan nyo doon, dire-diretso lang hanggang baba. Nandito na ako sa labas. Oh sige sir, kasi galing na ako dyan sir. Wala kasing signal. Abangan nyo na lang ako sir. Hindi, naiwan ko kasi yung cellphone sa baba eh. Pagka baba ako sir, kakanan agad ako. Tapos dire-diretso na yan. Nandito na ako sa may baba. Oo sir, sige sir. Nakakatakot kasi yung daan sir eh. Oo nga eh. Hindi ako sanay eh. Sige sir, pabang na lang ako sir. Grabe ang tarik eh. Ha? Oo nga eh, kakatakot eh. Isa pa, kaya yan. Nakatuwad kasi. Oh. Grabe. Grabe to. Dito yata. Pagkakanan. Ito ba yun? Dito ba yung daan? Ha? Okay, salamat. Kaya ba yun, sir? Grabe, sir, ang hirap ng daan. Kakatakot. Yung mga taas
kasi hindi magamit ko bro. Kala ko, ano ko, bulusok. Saan ako bubelsa dito? Ito, dito ka na lang pumilit. Yeah. Sige, salamat. Grabe sir, katakot yung daan. Ito sir, wala kasi signal dito kanina sir. Pero dito ako na rin galing. Nandun ako sa kabila. Ay, di sana doon na lang. Oo, nandun na ako. Nasagot at ano, nagpapatulog ng bata. Bali yan, 240 ano ba yan? Ayan ang buksan, wala akong signal. Basta sa kanya, 350 sa kanya. Ano lang, magpanoklay ka ba dyan? 200. Okay, dyan. 200. Grabe sir, makatakot dyan. First time ko naman sa kayo dyan. Thank you sir ha. Salamat. Ingat kayo, ingat. Salamat sir. Ano yun, lalamove lang talaga kayo? Dati grab ako. Wala na kayo, ano, lalamove lang talaga. Lalamove lang ngayon. Ilang biyahe kayo sa isang araw? Apat, pag 7, 1,000 na yun. Pagpito? 1,000 na yan? Nakapitong takpo ka. Estimation? Ano, hindi. Kunyari, eto sir. Etong binigay nyo sa akin, akin na to. Tapos yung may top up ko, babawasan lang ng 20%. Yun na yun. Ibig sabihin may makakaka pa sa top up. Hindi na, babawasan nila yun. Kunyari ito, di ba? Ang shipping fee nito is 200 plus. So babawasan niya ito ng mga 40. Yung top up kong 100. Tapos 100 lang top up ko araw-araw. Sa isang daan na top up mo, 500 nakikitain mo ron. Ganun siya. Ang biyahe ko naman minsan dalawa agad eh. Ano yun, nakadepende sa inyo yung pagkuha ng biyahe? Pupipiliin namin. Depende rin sa inyo yung takbo. Halimbawa, gusto yung takbo lang dalawa, gano'n. Oo, nasa ka naman yun. Ayun sir, gamitin mo yun, pwede yun. The best yun. Malakas naman dito eh. Oo, malakas dito. Bukas Dasma pa ako eh. Sa Dasma maraming booking. Like, araw-araw ako nandito. Kasi gusto ko yung takbuhan dito eh. Isang takbo ko rito, pag nakadalawang booking ako, 500. Pag bumalik ako doon, dalawa uli, 1,000 na yun. 4 na takbo lang yun. Balang ginagawa nyo, bubukayin kayo papunta dito, tapos maghintay ulit kayo ng papunta. Oo. Dalawa yun. Dalawa papunta, dalawang pabalik, magkasabay. Kasi pag isa lang talo ka, ganun diskarte ron. 200 na top up ko, pagbalik ko doon, 100 uli. So sa 1,000 kinita ko, 200 800 na malinis ko. Nakaraan nga kabuyaw ako eh. Sabay diretso rito eh. Oo, naka 1.5 yata ako nakaraan. Galing ako ng Grab sir. Ang problema sa Grab sir, sobrang tumal. Dami kasing rider. Galing ako, naka-Grab din ako eh. Tsaka food panda rin ako. Tulit. Isang takbo mo, 500. 4 na takbo ka lang, 1,000 na. Kaya nga. Diba? Sir, dito na ako sir. Salamat sir ha. Okay po, salamat po. Sir, pa-rate na lang po ako ha. Salamat. Grabe yung daan dito. Yo. Mga kabiyon mo to. 243 lang yung fare pero ginawa ni sir na 300. Oy. Panalo. Grabe mga kabiwan moto, napakalamig dito sa Tagaytay. Bali yun nga mga kabiwan moto. So dalawa yung way ng pag-apply kay Lalamove. Isang walk-in tsaka isa online. So pares naman kayo magre-register doon. Same lang din naman ang requirements. Depende lang sa sasakyan na gagamitin ninyo kung papasok kayo kay Lalamove. Ang disadvantage kasi mga kabiwan moto ng offline, once na nakapag-registered kayo, na-complete nyo na yung training, yung verification on is maabot minsan na ng 2 to 3 days, minsan 1 week. Hindi katulad pagka nag-walk-in kayo, pupunta kayo mismo dun sa office ni Lalamove. Meron dito sa Makati, tsaka meron dito sa PITX. On the spot, within that day din, pwede na kayong bumiyahe. Pag uwi ninyo, pwede na kayong makabiyahe. Magtatap up lang kayo ron, and mabe-verify na po agad nila yung account ninyo doon. Yun lang po yung advantage. Pero syempre, kailangan nyo pa rin mag-register doon sa Lalamove app. Ang maganda niyan, habang on the way kayo, o habang naghihintay kayo ron, mag-registered na kayo. Para pagdating nyo, pagpila nyo doon, i-aasikasuhin na lang nila kayo, be-verify nila agad. Yun po yung kagandahan ng mag-walk-in kayo, and ayun yung advantage niya. Kung
kung di naman kayo busy, mas maganda pumunta na lang kayo. Pero kung ayaw nyo pumunta dun sa office nila, pwede naman kayong maghintay na lang hanggang ma-verify yung account ninyo. Kaya nasa sa inyo po yun mga Kabiwan Moto, kung saan nyo gusto, kung ano yung preferred nyo, kung ano yung maalwan sa inyo. Pero kung gusto nyo agad ng instant activation, mas maganda mag-walk-in na lang kayo. Kasi on the spot yun on the spot na registration o verification agad yun. Tapos yung mga requirements nyo mga Kabiwan Moto, pipicturean nyo lang naman siya, and then i-upload nyo na lang yun dun sa pag nag-registered kayo kay Lalamove. Pero syempre pagka pupunta kayo, pag mag-walking kayo, try nyo na rin dalhin yung original na requirements ninyo, para if in case na hanapin sa inyo, may mapipresent kayo. And then magta-top up kayo. Sa ngayon, alam ko, nasa 500, pwede na Mag-top up lang kayo ng 500, magdala lang kayo ng extra 500 para sa top up ninyo, pwede na. Dati kasi, ang top up namin, nung nag-apply ako, 2019, nasa 2,000 kasi yung top up namin. Pero ngayon, ang pagkakaalam ko, nasa 500 na lang daw. Lalaan kayo ng cash ban ninyo, 500, and then additional top up pala. So, kaya nga, para ma-activate yung account ninyo, kailangan nyo ng cash ban. And then, para makabiyahe kayo, kailangan nyo ng top up. So, nasa sa inyo na yun, kung magkano yung top up na lalagay ninyo, pwede naman 100, yun naman yung minimum para lang matry ninyo. Tapos dun sa mga rider naman, kaya nyong mag-provide ng 1.5 para bumili na kayo ng bag ninyo, para isang lakad na lang, mag-additional kayo ng 1.5 para magkaroon kayo ng bag. And may advantage kasi yung pagkakaroon ng bag kay Lalamove bilang rider. So next time, yun ang i-discuss natin. Kung gusto niyo, comment lang kayo kung gusto niyo discuss natin yung pagkakaiba no Lalamove rider na may bag tsaka yung Lalamove rider na walang bag. Ano ba yung benefits nun? And ano ba yung advantage and disadvantages nun? Bali yun mga Kabiwan Moto, yung ganun ang proseso nung pag-a-apply kay Lalamove. Either 4 wheels man yan, 2 wheels, same lang ng process. Kung may mga nakalimutan ako, pwede naman kayo mag-comment yung mga hindi ko nasabi, para alam din ng viewers natin yung mga iba pang proseso na hindi ko nabanggit. Sana nagustuhan niyo at kahit papano sana may natutunan kayo. And kung gusto niyo yung mga ganitong klaseng vlog regarding sa delivery o travel, please consider to like, share, comment, and subscribe. Pakihit na rin po yung notification bell para updated kayo every time mag-upload tayo ng video. Traffic din pala dito. I guess hanggang dito na lang mga Kabiwan Moto. Always remember, pray before you ride. Ride safe. God bless. Kabiwan Moto out. Bye bye.